Tulong! Tulungan niyo ako! Kapag sumigaw ka pa ng isa, maniwala ka. Tatapusin kita. Gusto ko ang mama ko. Sige, kung gusto mo siyang makita, tawagan mo ang papa mo at papuntahin mo siya rito. Chairman, ang ibang pamilya po ay narito na ang lahat. Kayo na lang po ang hinihintay. Sige, tara na. Hello, sino ito? Hello Papa po ba ito? Duo-duo. Kinuha po nila ako, pinapapunta ka po nila ngayon din para iligtas ako. Ano? Nasaan ka? Hindi ko po alam. Hoy, Yehay. Hawak ko ang anak mo ngayon. Kung gusto mo siyang iligtas, binibigyan lang kita ng 30 minuto. Kapag hindi ka dumating sa loob ng 30 minuto, asahan mo na hindi mo na siya makikitang buhay. Pumunta ka sa Donghai Warehouse, binabalaan kita, dapat ay mag-isa ka lang napupunta. Hello? Hello? Anong nangyari, Chairman? Bilis. Sa Donghai Warehouse. Duo-duo. Narito na si Papa para iligtas ka. Dapat kang maging ligtas. May 2 minuto pa, at kapag hindi pa dumating si Yehay, ay ang batang ito ang pagbabayarin ko. Duo-duo. Duo-duo. Papa, Duo-duo. Duo-duo. Oh, Yehay, napakasakto mo ah. Anong kailangan nyo? Hindi naman sa ganoon, ngunit ang balak ko, hindi mo ba nakikita? Duan Kun, wala kaming atraso sa inyo ni Pamilyang Ye? Bakit kailangan nyo pang kunin ang anak ko? Dahil malaki ang halaga ng anak mo. Magkano ang gusto nyo? Hindi lang naman pera ang habol ko, dahil gusto ko rin ang buong Ye Corporation. Dala ko na ang kontrata, titignan natin kung lalagda ka. Sige, lalagda ako. Pipirmahan ko yan. Magaling naman pala. Kaya lang, hindi pa sapat ito. Ano pang gusto mo? Gusto kitang mawala na. Ikaw. Lumabas ka ng bodega, tumayo ka sa kalsada, at may isang sasakyan. Natatapos sa iyo. Tapusin kita. Halika, subukan mo akong saktan kung matapang ka. Bakit mo ba ako ginugulo? Bakit? Kapag wala ka na, malalaman mo rin kung bakit. Bibigyan lang kita ng 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, aalis na ang sasakyan. Sa oras na iyon, hindi mo na magagawang makatakas sa parusa at ang papalit sa iyo ay ang iyong mahal na anak. Papa, gusto ko na pong umuwi. Duan Kun, kapag nawala ako, hindi ka papayagang makatakas ng kapatid ko. Kahit ikaw nga hindi mo ako kaya, paano pa kaya ang walang kwentang kapatid mo? May 2 minuto ka pa, nakapagdesisyon ka na ba? Papa? 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 Paglabas mo ng bodega, may sasakyang sasagasa sa iyo para tapusin ka. Maligayang pagbabalik, Lord of the Palace. Maligayang pagbabalik, Lord of the Palace. Maligayang pagbabalik, Lord of the Palace. Ang mga tao ba mula sa bawat sangay ng Kunlun Palace ay narito na lahat. Handa na ang lahat, naghihintay po kami sa inyong utos, Lord of the Palace. Mabuti, itutuloy natin ang plano. Masusunod po. Lord of the Palace, may problema po. Magsalita ka. Ang kuya niyo po na si Yehay ay naaksidente at wala na po siya. Ano? Kuya? Pinalaki mo ako? Tinuruan mo akong maging mabuting tao? Hindi ko akalain na ganito ka nalang mawala nang walang malinaw na dahilan. Kahit pa ako ngayon ang Kunlun Palace at Lord of the Palace, ano pang silbi nito? Hindi ako naniniwalang aksidente lang ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong iimbestigahan ko ito ng maigi
At sisiguraduhin kong pagbabayarin ko ang may gawa nito. Ilang taon na ang nakararaan. Kuya, Huwag kang matakot. Ano ba ang gusto nyo? Kung gusto nyong lumaban, ako ang harapin nyo. Pero kapag ginalaw nyo ang kapatid ko, yayariin ko kayong lahat. Lengmeng, nahanap na ba ang driver na nakabangga? Natuntun na po namin siya. Kuya, huwag kang mag-alala. At pagbabayarin ko talaga sila. Anong kailangan nyo? Ikaw si Lidali, hindi ba? Ako nga, bakit? Sino ka ba? Kung ganoon, tama ako. Ano? Nagkita na ba tayo dati? Saang nightclub ka nagtatrabaho? Ang ganda mo naman. Sino ka ba sa akala mo? Anong kailangan mo dito? Tinatanong kita? Hindi ba ikaw ang dahilan kung bakit wala na si Yehay? Si Yehay? Oo, ako nga, pero aksidente lang yun. Boss, totoo, aksidente lang yun. Sabi ko nga, sasabihin ko na. Boss, Sugurin nyo. Anong nangyari kay Yehay at wala na siya? Magsalita ka. Wala akong kasalanan. Binayaran lang ako para gawin ito. May nagutos lang sa akin na banggain siya. Sino? Ang Duan Kun ng pamilyang Duan. Duan Kun. Tama? Ang Duan Kun nga. At ang grupong pamilyang Duan, ngayong araw ay magsasagawa ng isang selebrasyon. salamat sa inyong lahat sa pagpunta kahit abala kayo para makisaya sa pagsasama ng Duan Group at ng Ye Corporation sa pagsasanib ng ating kumpanya. Tungkol naman kay Yehay ng Ye Corporation, na aksidente siya sa kalsada, ngunit bago siya mawala ay sumulat siya ng testamento na ang lahat ng ari-arian ng Ye Corporation ay mapupunta na sa pamilyang Duan. Napilitan lang kaming tanggapin ito sa pamilyang Duan at ngayon, ako na si Duan Kun ang uupong chairman. President Duan, sa napaka-importanteng araw na ito, bakit parang hindi mo ako inimbitahan? Sino ka ba sa akala mo? Ano ka ba sa akala mo? Ako si Ye Corporation, ang kapatid ni Yehay, si Ye Chuan. Yang si Yehay? Kailan pa nagkaroon ng kapatid? Oo nga, wala pa akong nababalitaan. Kaya ikaw pala si Ye Chuan. Bakit? Pumunta ka ba rito para manggulo? Tatanungin kita. Ikaw ba ang nagpahamak sa kuya ko? Bata, alam mo ba kung nasaan ka? Gusto mo na bang mawala? Ikaw ba ang nagpahamak sa kuya ko? Kahit ako pa ang gumawa niyon, ano namang pakialam mo? Oo nga pala, may kasama kang bata ngayong araw. Bakit? Balak mo ba akong ubusin? Magkapareho kayo ng wala mong kwentang kapatid. Bago siya nawala, ganito rin siya. At isa pa, ang lugar na ito, hindi ito basta napupuntahan. At hindi ka makaalis ng basta-basta. Tatanungin kita ulit. Ikaw ba ang nagpahamak sa kuya ko? Mukhang wala nang matitira sa pamilya ng pamilyang Ye. Halika rito. Sasabihin ko sa iyo. Napakasakit ng nangyari sa kuya mo bago siya nawala. Duguan ang buong ulo niya. Lumuhod siya sa harap ko, panay ang pagmamakaawa at pagsusumamo, at tinatawag ako ng Lolo. Lolo? May lakas ka ng loob na saktan ako? Scorpion, Uy! Dumating na si Scorpion? Mukhang ang dalawang ito ay mawawala na sa mundong ito ngayong araw. Totoo yan. Ang mga kabataang ito ay masyadong mapangahas. Karapat-dapat silang parusahan. ang dalawang batang iyan, baliin niyo ang kanilang mga kamay. Sige po, boss. Kayong dalawa, gusto nyo bang sabay na mawala? O isa-isa muna? Kung makakayanan mo ang kahit isang laban sa kanya, hindi mo na kailangang kumilos. Ako na mismo ang magpapabali ng sarili kong kamay. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Huwag na silang pakinggan, tapusin na sila. Halika rito.
Walang silbi. Tatanggalin ko ang iyong mga braso. Tignan natin kung makapagyabang ka pa. Ito, sino ba ang babaeng ito? Masyadong malakas si Scorpion, pero tumba pa rin siya. Sino siya? Ang isang bihasang katulad ni Scorpion ay hindi man lang nakatagal ng kahit isang round. Diyos ko, Duan Kun, ang isang basura na katulad mo ay huwag nang magpakita para ipahiya ang sarili. Mayroon pa bang iba? Ano? Wala na? Kung ganoon ang atraso natin, hindi ba't dapat na nating tapusin ng maayos? Ikaw, hindi ko kinitil ang buhay ng kapatid mo? Wala kang ebidensya. Sa mga walang hiya na katulad mo, kailangan pa ba ng ebidensya? Dahil wala kang ebidensyang ako ang tumapos sa kapatid mo, wala kang magagawa sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mawala ng ganoon kadali. Makinig kayong lahat. Si Duan Kun ang naging dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Dapat siyang magbayad ng matindi. Kahit sino ay hindi siya maililigtas. Sinasabi ko sa inyo. Alam ko na marami sa inyo rito ang nakasama sa nangyaring ito. Tandaan niyo ito. Bibigyan ko kayo ng 7 araw. Sa ika-7 araw ng pagpanaw ng kapatid ko, sa harap ng kanyang himlayan, lumuhod kayo ng 1,000 beses para humingi ng tawad. Kung hindi, ay maglalaho kayong lahat sa mundong ito. Bata, masyadong mataas ang bilib mo sa sarili mo. Alam mo ba kung sino-sino ang mga nandito ngayon? Huwag mong isiping porke marunong ka sa laban, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ang mga taong nandito, sa isang galaw lang, ang buong lungsod ng Donghai ay tiyak na yayanig. Lengmeng, masyadong marami kang sinasabi. Sinasabi ko na sa inyo ngayon, sa ika-7 araw ng kapatid ko, iyon ang magiging huling araw ninyo. Duan Kun, makinig kang mabuti. 7 araw na lang ang itatagal mo. Pagkatapos ng 7 araw, mawawala ka na at wala ka nang matatakbuhan. Lengmeng, tara na! Lengmeng, tara! President Duan, ano bang nangyayari? Bakit bigla na lang lumitaw ang Yichuan na iyan? Anong gagawin natin? Bakit ka natataranta? Bata lang siya, isang walang muwang na hambog lang siya. Teritoryo ko ang East Sea. Kayang-kaya ko siyang pasunurin sa yapak ni Kuya. May plano na ba kayo ngayon? Hindi natin dapat hayaang manatili ang batang iyan. Huwag kang mag-alala, hawak ko ang pamangkin niya, hindi siya makakaalis. Lengmeng, may balita na ba kay Duo-Duo? Mahal na prinsipe, nag-utos na ako ng paghahanap sa buong lungsod. Siguradong magkakaroon na ng balita agad. Sige, gawin mo ang lahat. Gusto ko na bago matapos ang araw, ligtas at malusog na makatayo si Duo-Duo sa harap ko. Masusunod po. Aalis ka na bukas, at sa pag-alis mong ito, hindi natin alam kung kailan ka makakabalik. Tingnan mo, manganganak ng ate mo, kaya ang pangalan ng batang ito, ikaw na ang dapat magbigay. Kuya, kumusta kung Duo-Duo ang ipangalan natin? Duo-duo? Sige, ikaw ang masusunod. Duo-duo ang itatawag natin sa kanya. Duo-duo, napakagandang pakinggan. Siguradong itong si Duo-duo, pagdating ng araw, ay sobrang magugustuhan ka. Siyempre naman, ako ang tito niya. Pangako ko, paglaki ni Duo-Duo, walang sinumang pwedeng mang-api sa kanya. Mahusay. Gawin nating alak ang tsaa at uminom tayo. Halika. Ate? Hello? Hello, Lord of the Palace. Nahanap na po si Duo-Duo. Makinig ka. May utos ang Palace Master. Tipunin ang lahat ng Kunlun Palace na nasa East Sea. Ang target. Ang bodega ng East Sea. Pakawalan niyo ako. Kung hindi, ayaw niyo sigurong makaharap ang tito ko. Ang tito mo ba ay medyo magaling, nasubukan ko na siya. Pero anong mapapala mo? Wala na ang tatay mo at malapit na. Pati tito mo ay mawawala na rin. Ha 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 ha. Ang tito ko ang Palace Master ng Kunlun Palace. Bata, nagugutom ka na yata. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging Palace Master ng Kunlun Palace? Sige, kahit tito mo pa ang Palace Master ng Kunlun Palace, bakit hindi niya nagawang protektahan ang tatay mo, pati ikaw? Ahahaha. Azi,
2 araw nang hindi kumakain ang maliit na bagay na ito. Hanapan mo siya ng kahit ano. Huwag mo siyang hayaang mamatay dito sa gutom. Opo. Neng, ito ay sariwang pagkain ng aso. Kumain ka na. Ayoko niyan. Ayaw mong kumain? Wala kang pagpipilian. Sino iyan? Mama? Mama? Ikaw na naman? Sabihin mo na, paano mo gustong matapos? Alam kong magaling ka, pero sumusunod lang din ako sa utos. Pakawalan mo ako, at papakawalan ko rin siya. Mayroon ka lang isang pagpipilian. Pakawalan mo si Duo-Duo at bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Sabi ko na sa'yo, pakawalan mo ako, at papakawalan ko na siya. Kundi ay lulumpuhin ko siya. 3, Sinabi na eh, paalisin mo ako. 2, Kapag ako ay pinilit mo, itutuloy ko ang parusa sa kaniya. 1. Mama? Duo-duo, duo-duo. Nahanap ka na rin namin sa wakas. Duo-Duo, ayos ka lang ba? Duo-Duo, kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ako? Duo-duo, siya ang uncle mo na madalas ikwento ng papa mo. Duo-Duo, patawarin mo si Uncle. Hindi kita nagawang protektahan. Hinayaan kitang maghirap. Uy, Duo-Duo, Duo-Duo. Anong nangyayari sa iyo? Huwag mong takutin ang mama. Bilis, dalhin natin siya sa ospital. Doktor! 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 Bigla na lang hinimatay ang pamangkin ko. Bilis, tulungan niyo po kami. Mukhang malala ang sitwasyon. Bilis, dalhin sa emergency room. Bilis. Doktor, nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang anak ko. Duo-Duo. Duo-Duo. Chen Xiao, ikaw pala iyan. Jiang Qiang, dahil narito ka naman sa ospital na ito, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakisuyo, iligtas mo ang anak ko. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko akalain na naalala mo pa pala ako. Doktor, bilisan niyo. Gamutin niyo na siya. Huwag kang magmadali. Magkaklase naman tayo noon. Matagal na tayong hindi nagkasama. Sa tingin ko, dapat muna tayong magkumustahan. Zhang Qiang, ano ba ang gusto mong sabihin? Pwede bang iligtas mo muna ang anak ko? Hindi pwede. Hindi pwede. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo noon. Ngayon, nagmamadali ka ha? Nawalan na ng malay ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, iligtas mo muna siya. Iligtas siya? Kung paano kita niligawan noon? At kung paano mo ako binasted? Nakalimutan mo na ba? Hihingi ako ng tawad. Sorry na. Jiang Qiang, pakiusap iligtas mo siya. Parang awa mo na. Hihingi ka ng tawad? Sige, pero sa tingin ko, dapat mong ipakita ang tamang gawi. Luluhod ako sa harap mo. Pakiusap po. Nagmamakaawa ako. Hindi sapat ang pagluhod lang ha? Xiao, sa palagay ko, kulang pa ang pagluhod na iyan. Anong ibig mong sabihin? Kapag may nangyaring masama sa pamangkin ko, kaya mo bang panagutan iyon? Bakit? Sasaktan mo ba ako? Sige, kung talagang papatayin mo ako, sinasabi ko sa iyo, mawawala rin ang buhay ng batang ito. Pag-isipan mong mabuti. Nasaan ang dean ninyo? Tawagin mo ang inyong dean. Dean? Ako ang dean dito. Ako ang masusunod dito. Ikaw. Oh, bakit? Gusto mo akong saktan? Sige lang, tira. Xiao Chuan, huwag kang padalos-dalos. Jiang Qiang, anong gusto mong gawin ko? Anong kailangan kong gawin para lang iligtas mo ang anak ko? Napakadali lang yan, aking Reyna. Basta't sumama ka sa akin ng mag-isa sa opisina. Pag-usapan natin ang mga nangyari noon. Ililigtas ko siya at gagamutin. Walang hiya ka? Tao ka ba talaga? Anong sabi mo? Ikaw na bayaw lang, ni hindi nga pinapakialaman ito ng tatay ng bata, tapos ikaw pa itong nakikialam. Ay oo nga pala, ang tatay ng batang ito, bakit hindi pumunta? Anong sinasabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Baka naman may masamang nangyari at wala na siya. Ikaw. Zhang Qiang, sasama ako. Jiang Qiang, gagawin ko ang lahat, basta't iligtas mo lang ang anak ko, ibibigay ko ang kahit ano. Sister-in-law. Xiao Chuan, huwag kang magpadalos-dalos. Jiang Qiang, anong kailangan kong gawin? Anong kailangan mong gawin ko para lang matulungan mo ang anak ko? Madali lang yan, aking Reyna. Sumama ka sa akin sa opisina at mag-usap tayo ng tayong dalawa lang. Sister-in-law. Isa siyang baliw. Xiao Chuan, huwag ka nang makialam. Mas mahalagang mailigtas si Duo-Duo. Ganyan nga, sana noon mo pa iyan ginawa. Sasabihin ko na ang totoo sa inyo. Kung hindi siya magagamot agad, mawawala siya ng mabilis. Bibigyan kita ng $100 milyong. Iligtas mo lang si Duo-Duo ngayon din. Anong $100 milyon? Hindi pa nga tayo nagsisimula, pero pera na panggastos sa patay ang usapan nyo. Ito ang tandaan nyo. Sumunod siya sa akin at sumama. Dahil kapag tumanggi siya, siguradong wala ng pag-asa ang bata. Tingin ko ay gusto mong pagbayarin kita. Xiao Chuan, Tingnan natin kung sino ang unang matatapos.
Xiao Chuan, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Zhang Qiang, Director Zhang, anong gagawin mo? Ano ang kailangan mong gawin ko? Pwede ba nating gawin iyon ngayon? Nagmamakaawa ako sa'yo. Nagmamakaawa ako na iligtas mo ang anak ko, pwede ba? Nagbago na ang isip ko. Hindi na tayo pupunta sa opisina. Dito na mismo tayo mag-usap ng masinsinan at magsaya ng kaunti. Ano sa tingin mo? Sige, susunod ako. Sister-in-law, Xiao Chuan, wala na tayong oras. Mas mahalagang mailigtas si Duo-Duo. Kung talagang nagmamalasakit ka kay Duo-Duo, huwag mo na akong pigilan. Zhang Qiang, naniniwala ka ba na kaya kong sirain ang ospital mo ngayon? Xiao Chuan, maaari bang huwag ka nang magsalita? Pwede ba? Wala na tayong oras. Gagawin ko na. Nagbago ulit ang isip ko. Huwag na yan. Paluhurin mo muna ang lalaking ito sa harap ko at humingi ng tawad. Xiao Chuan, nagmamakaawa ako. Pwede bang humingi ka ng tawad kay Director Zhang? Nagmamakaawa ako sa'yo. Maaari akong lumuhod at humingi ng tawad, pero alam mo ba kung ano ang magiging kapalit nito? Anong kapalit? Halika, ipakita mo sa akin kung ano ang sinasabi mong kapalit. Luluhod ka lang ba talaga? Director Zhang, patawad po. Ano ang kasalanan mo? Hindi dapat kita kinalaban. Pakiusap, iligtas mo si Duo-Duo. Sige, magmalaki ka pa. Hindi ba't kanina lang ay napakayabang mo, ha? Nakikiusap po ako sa inyo, Dr. Zhang. Nagamutin ang pamangkin ko. Sige, dahil dyan ay pagbibigyan ko ang dati kong kaklaseng si Xiao Xiao. Pero kapag nagtagumpay ako sa pagligtas sa kanya, huwag mong kakalimutan ang usapan nating dalawa. Maliwanag ba? Sige po, Dr. Zhang. Ibibigay ko ang lahat ng gusto nyo. Sige, dalhin nyo na siya sa loob. Opo. Dr. Zhang, nagmamakaawa ako sa inyo. Iligtas nyo ang anak ko. Ayos lang yan. Maghintay na lang kayo ng resulta. Kapag may masamang mangyari sa kanya, pagbabayarin kita ng higit pa. Sister-in-law, mapagkakatiwalaan ba ang taong ito na gamutin si Duo-Duo? Bakit parang hindi ako mapakali? Anong magagawa ko? Nandito tayo sa gitna ng kawalan. At sa layo ng narating natin, ito lang ang tanging ospital dito. Hindi ko naman pwedeng hayaan na lang mawala si Duo-Duo, di ba? Hindi maaari. Hindi tayo pwedeng umasa sa kanya. Anong magagawa natin? Lengmeng, Narito po. magpadala agad ng pribadong eroplano at sunduin si Miracle Dr. Sai Hua Tuo sa loob ng 20 minuto. Kailangang makaharap ko siya. Masusunod po. Xiao Chuan, sa tingin mo ba, ganito talaga kahirap ang buhay ko? Wala na ang kuya mo, at si Duo-Duo naman. Sister-in-law, huwag kang mag-alala. Ipapangako ko sa buong buhay ko na babantayan ko kayo. Director Zhang, pakitulungan ng bata. Mukhang malala na ang kalagayan niya. Kapag hindi pa natin siya tinulungan, baka mahuli na ang lahat. Ano bang minamadali mo? Hingal pa naman siya, di ba? Maghintay ka hanggang matapos ko ang laro kong ito. Pero kapag nagpatuloy ito, mawawala na siya talaga. Bakit ang dami mong sinasabing walang kwenta? Ako ang masusunod dito, hindi ikaw. Kung ayaw mo nang magtrabaho, lumayas ka na. Pero isa po kayong doktor, ang tumulong sa may sakit, hindi ba't iyon ang inyong tungkulin? Talaga lang ha. Alis. Bakit ang tagal na, wala pa rin siyang lumalabas? Ligtas lang kaya si Duo-Duo? Ate, huwag kang mag-alala. Siguradong magiging maayos ang lahat kay Duo-Duo. Kamusta po? Kayo, Dr. Zhang, kamusta si Duo-Duo? Maayos na ba ang lagay niya? bayaran niyo muna ang bill sa ospital. Sige, magbabayad na kami agad. Kamusta si Duo-Duo? Ha, hindi na naisalba ang bata, wala na siya. Ano? Anong kalokohang pinagsasabi mo? Masyadong malala ang sakit ng bata. Kasalanan ko ba kung hindi siya nakasurvive? Tabi. Duo-Duo? Duo-Duo, gumising ka. Duo-Duo. Sinabi nang wala na ang tao. Talagang sinaktan mo ako? Sinaktan? Ngayon, pagbabayarin kita. Gusto mo na bang mawala? Kilala mo ba kung sino ang nasa likod ko? Nasa likod ko ang mga tao ni Kunlun Palace. Ngayon, talagang tuturuan kita ng leksyon. Saklolo! Saklolo! Oh, mahal na pinuno. Sai Hua Tuo, nandito ka na rin sa wakas. Nagbibigay galang sa pinuno. Sandali, bilisan mo Sai Hua Tuo. Iligtas mo ang pamangkin ko. Sige po, sige po. Nag-aakto ba kayong dalawa rito? Anong pinuno? Anong Sai Hua Tuo? Sinabi ko na sa inyo, wala na ang batang ito, wala na itong pag-asa. Papatikman kita mamaya. Lakas ng loob nyo na apihin ako ah. Sige, ipakikita ko sa inyo kung ano ang mapapala nyo sa paglaban sa akin. Hallmaster Kui, sinaktan ako. Pumunta ka rito at tulungan ako. Tama. Anong nangyari? May pag-asa pa ba? Dati ay wala namang masyadong problema. Kaso dahil masyadong matagal ang kanyang lagnat at naantala ang gamutan, wala na siyang hininga. Ito ay. Pero may pag-asa pa. Susubukan ko muli. Sige po. Kahit anong mangyari, dapat mailigtas niyo siya.
Gagawin ko ang lahat. Hindi na maililigtas ang taong yan. Nakakatawa naman. Kung sakaling magising siya, handa akong malagay sa panganib sa labas. Leng Meng, ilabas ang lalaking ito at parusahan ng matindi. Masusunod po. Ang nasa likod ko ay si Hallmaster Kui ng Kunlun Hall. Kung sino man ang magtatangkang hawakan ako, walang makakaalis dito ng buhay. Gising na siya. Gising na si Duo-Duo. Ayos na. Sa wakas ay nailigtas natin ang batang ito mula sa kapahamakan. Salamat sa Huatuo. Maraming salamat sa iyo. Panginoon, ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Duo-Duo, Tito, ano ang nararamdaman mo? Kahit na nailigtas na siya mula sa panganib, ang sitwasyon niya ay hindi pa rin maganda. Anong ibig mong sabihin? Ang mataas na lagnat ay nakasira sa kanyang utak at iba pang bahagi ng katawan. At dahil na rin sa dati na niyang karamdaman, mahirap na itong gumaling ng tuluyan at nanganganib pa rin ang kaniyang kalagayan. Kung ganoon, anong dapat nating gawin? Kung hindi ako nagkakamali, doon sa pamilyang Duan ng East Sea ay mayroong isang mahiwagang dragon herb na minana nila. Ang dragon herb na iyon ay isang napakahalagang kayamanan na maaaring sumagip sa buhay ni Duo-Duo. Sa pamilyang Duan? Ito ba ang tahanan ni Duan Kun? Tama, siya nga. Sige, naintindihan ko na. Hallmaster Kui, sila ang may kasalanan. Sino ang nanggugulo dito sa teritoryo ko? Sino ang nanggugulo rito sa lugar ko? Hallmaster Kui, kailangan ko po ang tulong nyo. Gusto na nila akong tapusin. Tauhan niyo po ako, kaya kapag sinaktan nila ako, hindi ba't parang hinahamak na rin nila kayo? Tama po ba, boss? Kinakausap ko kayo? Mga bingi ba kayo? Sino ka ba sa tingin mo? Narinig niyo po ba yon? Pakinggan niyo po siya. Anong klaseng pananalita yan? Napakayabang niya. Ang lakas ng loob niyang tanungin kung sino ka ba sa tingin mo. Tumahimik ka. Ikaw ba ang Hallmaster ng Kunlun Palace? Dahil alam mo na pala, pagkatapos mo akong bastusin at gumawa ng gulo sa teritoryo ko, alam mo na dapat kung ano ang mangyayari sa iyo. Ngayong araw na ito, walang makakaalis sa inyo rito. Ang lakas ng loob mo. Isang mababang Hallmaster. Napakalakas ng loob mong magyabang. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang Palace Master ng Kunlun Palace. Ang Palace Master? Ang batang hilaw na ito ay wala pa sa kalingkingan ng ating Palace Master. Kaming mga miyembro ng Kunlun Palace ay laging sumusunod sa batas at tumutulong sa mga inaapi. Alam mo ba kung anong uri siyang tao? At dahil pinagsisilbihan mo siya, papatakbo ka ba bilang kampi ng masamang taong ito? Sabi ko na nga ba nagbibiro ka lang, hindi ka pa ba tapos sa pagyayabang mo? Inaakala mo ba talaga na ikaw ang pinuno ng palasyo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang ospital na ito ay may parte ako sa puhunan. Siya ay isa lamang utusan sa akin. Kung paano namin gawin ang mga bagay, wala kang karapatang makialam. Ikinahihiya talaga kayo ng Kunlun Palace. Tingin ko ay naghahanap ka ng gulo. Paano mo gustong matapos ang lahat? Nasa iyo na ang pagkakataon para sa maayos na usapan, pero pinili mo pa ring mapunta sa kapahamakan. Mga bata, sumugod kayo. Tapusin niyo siya. Tignan ko lang kung sino ang may lakas ng loob. Sinasabi ko na sa inyo, ito ang pinuno ng Kunlun Palace. Kapag sinaktan niyo siya, siguradong magbabayad kayo ng husto. Gusto ko talagang sumubok. Mga bata, sumugod kayo. Huminto kayo. Hallmaster Kui, kamusta ka na? Lord Lengmeng, bakit kayo narito? Bilis, magbigay galang kayo kay Lord Lengmeng. Tumayo na kayo. Maraming salamat po, Lord Lengmeng. Hallmaster Kui, napakalakas ng loob mo. Lord Lengmeng, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang taong ito ay ang ating pinuno sa Kunlun Palace. Ano? Ano po? Paano siyang naging pinuno ng Kunlun Hall? Nagawa mo pang magpakitang gilas sa harap ng ating pinuno. Gusto mo na bang mawala? Mahal na pinuno, hindi ko po alam na kayo iyan. Patawad po sa aking kawalang galang. Handa po akong tumanggap ng parusa. Patawad na ang walang alam. Pero ginamit mo ang pangalan ng Kunlun Hall para makisabuhat sa mga ganitong basura at gumawa ng mga masasamang bagay, pati na ang pag-abuso sa buhay ng iba. Ano sa tingin mo ang nararapat na parusa? Nagkamali po ako, boss. Pakiusap, pagbigyan niyo na po ako. Saan ka pupunta? Pasensya na po. Hindi ko po alam na kayo yan. Kung alam ko lang po na kayo iyan, kahit saktan niyo ako ay hindi ko po iyan gagawin. Tinatanong kita? Sinadya niyo ba na hindi iligtas ang pamangkin ko habang nasa emergency room? Magsalita ka.
Opo. Sinadya ko pong hindi siya iligtas. Gusto kitang parusahan at ipakain sa mga aso. Ikaw na malas ka, isinali mo pa ako sa gulo. Lengmeng, makinig ka ng mabuti sa 3 bagay. Una, gibain niyo ang ospital na ito agad. Pangalawa, ikulong ang bastos na si Zhangqiang kasama ng alaga kong na Tibetan Mastiff sa loob ng iisang hawla. Lord of the Palace, wag. Lord of the Palace, tulungan mo ako. Pangatlo, kapag nagiba na ang ospital, si Hallmaster Kui ay dapat lumuhod dito ng 3 araw. Walang kain, walang inom, at walang tulog. Masusunod po. Gagawin ko po agad ang inyong utos. Ilayo na sila. Lord of the Palace, wag. Ang gagawin niyo ay parang tinatapos na ang buhay ko. Lord of the Palace. Lord of the Palace? Wala akong kinalaman dito. Alis! Sumama na po kayong dalawa. Miracle Dr. Sai, kamusta ang hipag ko? Nasuri na po siya. Kaya lang po, masyadong na-trauma ang kanyang kaisipan. Ngayon po ay nagpapahinga siya, magigising din po siya maya-maya. Mabuti naman, salamat Miracle Dr. Sai. Ngunit tungkol dito sa duo-duo. Ang halamang Shenlong ni Pamilyang Duan ay hindi madaling makuha. Kami ni Pamilyang Duan ay may napakabigat na alitan. Pero kung ang halamang Shenlong ang makapagliligtas sa duo-duo, gaano man kahirap, kukunin ko ito. Isa kang talunan. Lintik naman, kahit isang babae lang hindi mo pa mabantayan. Hindi po namin kasalanan, yung kasama ni Yechuan na babaeng bodyguard, masyadong magaling. Ginamit niya lang ang baraha, halos tapusin na niya si Baozi. Lumayas ka. Sige po, aalis na po ako. President Duan? Hindi kaya ang Yechuan na ito ay isang mahalagang tao? Bakit bigla na lang may lumitaw na ganyang klase ng tao? Tama ka. Mayroon din akong masamang nararamdaman, lalo na't ang nangyari sa kuya niya ay may kinalaman tayong lahat. Ako, Anong kinatatakutan nyo? Isang batang babae lang? Natakot na kayo ng ganyan? Kahit gaano pa siya kagaling, iisa lang naman siya. Sino ba ang may-ari ng lugar na ito? Kaya ko ring imbitahan ang Panginoon ng Kunlun Temple. Ha? Kahit pa hindi niya ako hanapin ngayon, ako mismo ang maghahanap sa kanya. Huwag mo na akong hanapin, nandito na ako. Anong binabalak mo? Huwag kang matakot, pumunta ako rito ngayon hindi para tapusin kayo. Ang kaparusahan nyo ay sa 7 araw mula nang wala na ang kuya ko mangyayari. Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para hanapin si Duan Kun at kunin ang mga gamit ko. Mag-isa ka lang ba na pumunta rito ngayon? Hindi mo kasama ang bata mong bodyguard? Nandito ako para kunin ang isang bagay sa iyo. Anong bagay ang kukunin mo? Siyempre, ang pamana ng inyong pamilyang Duan. Ang halamang Shenlong. Anong sinabi mo? Halamang Shenlong? Kalokohan. Inaakala mo ba na ang pamana ng aming pamilyang Duan ay ibibigay namin sa iyo? Makinig ka na mabuti. Hindi ako nakikipagpalit sa iyo. At hindi rin ako narito para makipag-usap. Narito ako para kunin ito. Yan lang ang tanging pagpipilian mo. Oh, ang yabang mo pala? Ha? Paano kung ayaw kong ibigay? Sabi ko sa iyo, yan lang ang tanging opsyon mo. Nakakatuwa naman. May sakit ba ang pamilya mo? At kailangan mo itong halamang Shenlong para sa gamot? Kung ganoon, mas nagiging kapana-panabik ito. Bago pa ako mawala ng pasensya, ilabas mo na ang halamang Shenlong. Yechuan, nagawa mo pang mag-isa na pumunta rito at napakayabang mo pang pumasok sa teritoryo ng aking pamilyang Duan. Ikaw, maayos ka naman sa lahat. Pero ang problema, katulad ka rin ng kapatid mo, na walang isip. Uulitin ko sa huling pagkakataon, ibigay mo sa akin ang halamang Shenlong. Gusto mo ba niyan? Pwede kong ibigay sa iyo ang halamang Shenlong? Lumuhod ka at dilaan ang plemang ito para luminis. Ibibigay ko ang halamang Shenlong sa iyo at palalayasin kita ng ligtas. Duan Kun, talagang hindi ka nadadala hanggat hindi ka nasasaktan. Wala na nga ang kuya mo. Nadala ka na ba? Sugod kayo. Bilisan nyo, sugod. Sino mang lumapit ngayon, tutumba sa akin. Hindi ba't hilig mong dumura? Dilaan mo ito. Sugurin nyo siya. Tutulungan kita. Dilaan mo iyan. Huwag kang umasa. Tigil. Tigil. Ibibigay ko na sa iyo. Basta pakawalan mo lang ako. Ibibigay ko na iyon. Kunin mo na iyon agad. Sige po.
Ito ang halamang Shenlong para sa iyo. Duan Kun, ang pagsuko mo ng halamang Shenlong ay hindi makakabawi sa lahat ng matinding galit sa pagitan nating dalawa. Ikapitong araw na ng pagkamatay ng kapatid ko, gagamitin ko pa rin ang walang halaga mong buhay bilang alay sa kanya. At isa pa, huwag mo nang subukang tumakas. Dahil nasa mga kamay na kita, hindi ka na makakaalis pa. May 5 pang araw at pagbabayarin na kita. Tulungan niyo ako. Nakuha ko na. Nakuha na natin ang halamang Shenlong. Hay, salamat naman. Peke ito. Ano? Lord of the Palace. Ang halamang Shenlong na ito ay peke. Peke? Sigurado ka ba? Siguradong sigurado ako. Ang halamang Shenlong na ito, halos kamukha ito ng totoo sa labas, pero base sa itsura at kapag tiningnan ng maigi ang bawat detalye, totoong isa lamang itong palsipikado. Ano na ang gagawin natin, Miracle Dr. Sai? Tanging ang halamang Shenlong lang ang makakatulong sa anak kong si Duo-Duo? Malubha ang sakit ni Duo-Duo. Tanging halamang Shenlong lang ang makakalutas nito. Walang hiya. Pupuntahan ko siya. Lord of the Palace, may masamang nangyari. Anong nangyari? May nangyari sa puntod ng kapatid nyo. Sa puntod? Sinong may gawa nito? Sinong gumawa nito? Ngayon lang ito nangyari. Ang puntod ni Ginoong Yehay ay binastos at hinukay. Sino? Hawak ko na ang lalaki. Ipasok mo siya. Hindi ako. Binayaran lang po ako para gawin ito. Wala akong kinalaman dito. Kaninong pera? At kanino mo ito ginawa? Si Magsalita ka. Si Duan Kun po ng pamilyang Duan. Pamilyang Duan? Si Duan Kun na naman? Lengmeng, kalad ka rin ang taong ito at parusahan siya ng matindi. Masusunod po. Wala akong kasalanan. Bitawan niyo ako. Kuya? Hindi kita nagawang protektahan noong nabubuhay ka pa at hindi pa rin kita maingatan kahit wala ka na. Ang hina ko, kasalanan ko ang lahat. Nangangako ako sa iyo kung hindi ko tatapusin ang pamilyang Duan. Hindi na ako karapat-dapat maging kapatid mo. Hoy, anong ginagawa mo? Kuya, nandito ako. Nahanap mo pa rin ako? Kuya, nandito ako. Pero nahanap mo pa rin ako? Makinig ka, isang salitang hindi ko magustuhan ay agad kong tatapusin ang buhay mo. Mema kuya, tungkol sa halamang Shenlong, nagbibiro lang ako sa'yo. Nasaan ang tunay na halamang Shenlong? Magsinungaling ka lang ng isa at mawawala ka na sa mundong ito. Nasa bangko ng Donghai pangatlong kahon, 6 na 6 ang password. Kunin mo. Opo. Tinatanong kita, ang libingan ba ng kuya ko ang binasag at hinukay mo? Ako, hindi ko ginawa yon. Talagang wala akong alam. Sumama ka sa akin. Kuya, ang tungkol sa libingan, talagang wala akong alam doon. Alis! Gusto ko sanang palagpasin pa ang ilang araw at hintayin ang 7 araw bago kita ialay para sa kuya ko. Hindi ko akalaing sa ilang araw na to ay hindi ka makapaghintay at gumagawa ka pa ng paraan para matapos ka. Huwag mo na akong sisihin kung parurusahan kita. Wala talaga akong alam sa paghukay ng puntod. Hindi ko talaga ginawa yon. Dahil lang sa maliit na perang ito, ay gagawa ka ng ganitong bagay. Hindi ko nahihintayin ang 7 araw. Ngayon din ay papagbayarin kita para sa ikapapayapa ng kapatid ko. Kuya, hindi ko talaga alam na may ganoon pala si Yehay na magaling na kapatid. Palayain mo na ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Nandito na ako para ipaghiganti ka. Lengmeng. Kahit wala na ako, hindi ka pa rin makakakuha ng hustisya. Anong ibig mong sabihin? Totoong napuwersa ko ang kapatid mo hanggang sa mawala siya. Pero maliit na tao lang ako, pinilit lang din ako. Ano? Totoo ang sinasabi ko. Wala kaming hidwa ang dalawa ng kapatid mo. Inutusan lang ako. Kahit paparusahan mo ako, hindi ka pa rin makakapaghiganti. Sino ang nagutos sa'yo? Kapag sinabi ko, mapapalagpas mo ba ito? Magsalita ka na. Sasabihin ko na. Ang tunay na mastermind ay si... Habol? Gising! Gumising ka! Anong balita? Kumusta na si Duo-Duo, Miracle Dr. Sai? Ang halamang Shenlong na ito
ay talagang may mabisang epekto. Si Duo-Duo ay ligtas na sa panganib. Inaasahan ko na, sa loob lang ng ilang araw, ay ganap na siyang gagaling. Talaga po? Maraming salamat po sa inyo, Miracle Dr. Sai. Leng Meng, protektahan mong mabuti ang ate ko at si Duo-Duo. Huwag nang hahayaang magkaroon pa ng anumang aberya. Masusunod po. Xiao Chuan, nahabol na ba ang taong tumapos kay Duan Kun? Hindi po, nakatakas siya. Kung ganoon, ang taong nagtulak sa kuya mo na mawala ay ibang tao? Tama ka, kasangkapan lamang si Duan Kun. Ang tunay na may sala ay hindi pa lumalabas. Kailangang mahanap mo siya para makakuha ng hustisya para sa kuya mo. Huwag kayong mag-alala, ate. Lahat ng may kinalaman sa nangyari sa kuya ko ay sisiguraduhin kong pagbabayarin ko. Kailangang bago ang 7 araw ay mahanap na silang lahat para maialay sa alaala ng kuya ko. Ikaw, paano ka nakapasok sa bahay ko? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Tao ka ba o multo? Nandyan ka na pala? Sa tingin mo? Sige, tumakbo ka. Sa oras na matarget ko ang isang tao, wala nang kawala pa. Anong balak nyo? Tungkol sa pagkawala ng kuya mo? Wala ako sa lugar na iyon, kaya wala akong kinalaman doon. Wala na si Duan Kun, at alam mo dapat iyon. Nabalitaan ko nga. Noong tinapos niyo ang kuya ko, kaninong utos iyon? Sino ang utak sa lahat ng ito? Wala akong kinalaman doon. Ako, hindi ko po alam. Dapat alam mo kung ano ang kaya kong gawin, at wala akong oras para makipag-ubusan ng panahon sa iyo. Isang tanong lang, sino ang nag-utos? Kung sasagot ka, mabubuhay ka pa ng ilang araw, pero kung hindi, eksaktong 1 taon mula ngayon, magiging anibersaryo na ng iyong pagkawala? Leng Meng! Teka, sandali lang. Magsasalita na ako. Magsasalita na po. Iyon ay si... Magsalita ka na! Ang totoo po, hindi ko talaga alam kung sino ang utak, pero siguradong may kinalaman si Pamilyang Lee dito. Ang bagong kumpanya ni Duan Kun ay tinulungan siyang itayo ni Pamilyang Lee. Kahit ngayon, nagtatrabaho pa rin si Duan Kun para kay Pamilyang Lee. Ang tinutukoy mo ba ay ang pinakamalakas na pamilya ng East Sea, si Pamilyang Lee? Opo. Kung talagang mayroong nagpakana ng lahat ng ito, sasabihin ko sa'yo, siguradong hindi makakaligtas si Pamilyang Lee. Anong mga pinagsasasabi mo? Ang puno ng Pamilyang Lee na si Madam Lee ay ninang ko. Paano niya matatapos ang sarili kong kapatid? Hindi po ako nagsisinungaling. Ang buhay ko ay nasa mga kamay mo na ngayon. Ay tama pala. Ang handaan para sa kaarawan ni Pamilyang Lee ay ngayong araw na mismo. Leng Meng, maghanda ka ng regalo? Pupunta tayo at babatiin si Pamilyang Lee? Opo. Madam Lee, heto po ang gintong bar na alay ko sa inyo. Sana ay humaba pa ang inyong buhay. Salamat, maraming salamat. Regalo ni Pamilyang Zhao, 2 gintong bar. Madam Lee, ito po ay 1,000 taon na blood ginseng. Sana po ay mabuhay kayo ng napakatagal. Napakamahalaga naman ito. Salamat. Regalo ni Pamilyang Wu, 1,000 taon na blood ginseng. Ninang, narito po ang inyong inaanak para magbigay galang sa inyong kaarawan. Hangad ko po ang inyong mahabang buhay. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ito ang pangalawang nakababatang amo ni Pamilyang Ye na si Ye Chuan? Natatandaan ko po na hindi ka namin inimbitahan. Sa selebrasyon ni Ninang, kahit pa hindi mo ako imbitahan, kailangan pa rin akong pumunta. Alam mo pa pala na ako ang iyong ninang? Ngayong nandito ka na, hindi ka man lang nagbigay pugay sa akin? Inaasikaso ko ang naiwang labi ng aking kuya, kaya hindi pa po ako nakakapagbigay galang sa inyo. Sa tingin ko, sadyang wala kang galang sa matatanda. Dahil nandito ka na rin lang, ano naman ang dala mong regalo? Para kay Madam Lee? Medyo minadali po ang paghahanda. Ngunit espesyal kong dala ang paboritong jade pendant ng Hallmaster na si Kunlun Palace. Nawa ay humaba pa po ang inyong buhay. Jade pendant ni Hallmaster Kunlun Palace? Ye, Chuan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sa ganitong kahalagang okasyon ay magreregalo ka ng peking bagay kay Madam Lee. Ano ba ang binabalak mo? Sinong nagsabi sa iyo na peke iyan? Ang isang Hallmaster gaya ni Kunlun Palace ay hindi para sa mga hamak na taong katulad mo. Sa nakikita ko, nandito ka lang para ipahiya ang sarili mo. Ye Chuan, kung wala kang pera, huwag ka na lang magregalo. Hindi lang ang sarili mo ang ipinapahiya mo, kundi pati na rin ang pangalan naming mga Pamilyang Lee. Hindi mo pa ba itatapon ng basurang iyan?
Gusto mo pa atang pulutin? Narito na sinasangay ng Kunlun Temple sa dagat ng Silangan at Hallmaster Kui. Isang karangalan ng inyong pagbisita, Hall Master Kui, isang malaking karangalan ito para sa aming pamilyang Lee. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Sige. Madam Lee, mayroon akong munting regalo. Nais ko po kayong bumuti ang kalusugan. Mukhang sikat talaga itong si Madam Lee. Maging si Hall Master Kui ay personal pang dumating para bumati. Hallmaster Kui, ang pagdating niyo po rito ay sapat na para parangalan ako. Bakit kailangan niyo pang magdala ng regalo? Ay, nararapat lamang po. Ngayong araw ay medyo. Prin, Walang silbi. Dumating na si Hall Master Kui, nakuha mo pang manatiling nakaupo. Gusto mo bang maparusahan? kung gusto niyang umupo, hayaan niyo siyang maupo. Hallmaster Kui, paumanhin po talaga sa nangyari. Hindi lang talaga siya marunong rumespeto. Chuan, tumayo ka na agad at humingi ng tawad kay Hallmaster Kui. Hallmaster Kui, pasensya na po talaga kayo. Patawad po. Hindi po. Wala iyon. Maayos lang. Ikaw na inutil ka. Lugar mo ba itong inuupuan mo? Umalis ka na diyan. Ibigay mo ang upuan kay Hallmaster Kui. Sabi nang hindi ko kailangan. Dito na lang ako uupo. Hindi naman po pwedeng ganoon. Ngayong araw na ito, kayo ang pinakaimportanteng bisita, isang mahalagang pinuno ng Kunlun Palace. Ang upuan na ito ay para lamang sa inyo. Hindi na. Kahit saan ay ayos lang sa akin. Ikaw na inutil ka. Hindi ka pa rin balalayas? Gusto mo bang saktan kita? Ikaw? Ang dami mong sinasabi. Hallmaster Kui, ito po. Baka naman po ang taong ito ay ginagalit kayo. Tumahimik ka. Hallmaster Kui, ano po ang balak nyo? Madam Lee, ako kasi ay may importanteng dapat asikasuhin. Hindi na ako kakain. Dahil mukhang may lakad si Hallmaster Kui, hindi na kita pipigilan. Aalis na po ako. Hoy, ikaw. Hallmaster Kui, mag-iingat po kayo sa pag-alis. Dahil sa iyo na inutil ka, nagalit si Hallmaster Kui na bastos natin ang Kunlun Palace. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa ating pamilyang Lee dahil dito? Ilayo mo ang marumi mong paa sa akin. May gana ka pang murahin ako? Gusto mo bang tapusin kita? Tigil. Sa aking piging, hindi kayo pwedeng mag-away. Sige, palalampasin ko muna ito. Maghintay ka lang. Chuan, dahil narito ka para batiin ako sa aking kaarawan, manatili kang tahimik dito, wag kang gumawa ng gulo. Lahat ng mga narito po, wala kang laban sa kanila. O siya, maupo na po ang lahat. Sige po, susunod ako sa inyo. Chuan, maraming taon kang nawala at hindi bumalik. Ano ba ang ginagawa mo sa labas? Nagpapatakbo lang po ako ng maliit na negosyo. Maliit na negosyo? Nagtatinda ka ba ng tea-eggs o nangongolekta ng basura? Ang negosyong ginagawa ko ay hindi mo kayang gawin. At bakit naman hindi ko kaya? Ilang taon kang nasa labas, ni hindi man lang umuwi, siguradong wala kang mukhang ihaharap sa amin. Bukod sa akin na si pamilyang Lee, sino pa ba ang nakakaalam na may kapatid si Ye Hai na ang pangalan ay Ye Chuan? Ma, yung ganitong klase ng anak-anakan, tatanggapin niyo pa rin po ba siya? Ang pagkakaroon ng ganyang anak-anakan ay makakasira lang sa inyong reputasyon, di ba? Chuan, narinig ko nitong nakaraang 2 araw na sa pagdiriwang ni Pamilyang Duan ay nagpasikat ka raw ng husto. Si Duan Kun na tauhan ni Pamilyang Duan ang tumapos sa kuya ko, kaya natural lang na maningil ako ng katarungan. Ngayong wala na si Duan Kun at naipaghiganti mo na ang iyong kapatid, ikaw ay... Sino ang nagsabing tapos na ang paghihiganti ko para sa kuya ko? Anong ibig mong sabihin? Ang tumapos sa kapatid ko ay hindi lang si Duan Kun. Lahat ng may kinalaman sa nangyari sa kuya ko ay kailangang magbayad ng mahal. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung nasaan tayo ngayon? Sige ka pa ring banggit tungkol sa mga taong wala na. Napakamalas niyan. Yung kapatid mo lang naman ang wala na. Bakit kailangang palakihin ang issue? Ulitin mo ang sinabi mo. Talagang hinahamon mo ako ha? Kahit 100 beses ko pang ulitin. Ang Ye Hai na iyon na walang silbi ay talagang dapat lang na nawala. Matagal ko na siyang hindi gusto. Kasing gulo ka rin ang kapatid mo. Sinaktan mo ako? Dito sa pamilyang Lee ay nagawa mo akong saktan. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagsasalita ng masama, paparusahan kita. Napakayabang mo talaga, ma. Tapusin niyo siya, parusahan niyo siya. Chuan, sinasabi ko na sa iyo na hindi ito ang lugar para manggulo ka. Hindi ito ang Pamilyang Duan. Kaya kahit ampon kitang anak, oras na sinabi kong dapat kang parusahan, ay gagawin ko iyon. Ma, tapusin na natin siya. Ngayon din, sinaktan niya ako. Chuan, palalampasin kita ngayon kaya umalis ka na. Ma, hindi niyo siya pwedeng paalisin lang. Siya. Manahimik ka. Sige. Nandito lang naman ako sana para batiin ka sa iyong kaarawan. Hindi ko akalain na sisirain niyo pa ang mga dala ko. Kung pinapaalis niyo ako, sige, aalis na ako. Pero bago ang lahat, sinumang may kinalaman sa nangyari sa kuya ko, tiyak na magbabayad. Ano ang sinasabi mo? Ma, bakit niyo siya hinayaang umalis?
Sa harap ng lahat ng mga bisita ay ipinahiya niya ako. Katumbas na rin iyon ng paglapastangan sa inyo. Dapat sa kanya ay tinatapos na dito. Sa aking kaarawan, nais mo ba talagang magkaroon ng gulo? Sige po, ako na lang mismo ang bahala sa kanya. Dumating na sina Kunlun Palace at Lord Lengmeng. Si Lengmeng? Hindi kaya siya ang personal na tagapagtanggol ni Lord Kunlun Palace na si Lengmeng? Nandito rin siya. Ginoong Lengmeng, maligayang pagdating po sa aming tahanan. Kasama ang buong pamilyang Lee ay nagpupugay po kami sa inyo. Hindi na kailangan. Nandito ako ngayon dahil sa utos ng Lord of the Temple para magbigay ng espesyal na imbitasyon sa pamilyang Lee 3 araw mula ngayon. Darating ang Lord of the Temple sa East Sea at inaanyayahan ang pamilyang Lee na dumalo sa piging. Hindi ko akalain na iimbitahan kami ng Lord of the Temple. Isang malaking karangalan po ito para sa pamilyang Lee. Tanggapin mo ang sulat. Salamat po, Ginoong Lengmeng. Salamat po sa Lord of the Temple. Tandaan mo, ipapaalam na lang ang lugar sa loob ng 3 araw. Siguradong dadalo ako ng personal. Paalam po, Ginoong Lengmeng. Ang Lord of the Temple ng Kunlun Palace, talagang inimbita tayo. Ito na ang pag-angat nating mga pamilyang Lee. 3 araw mula ngayon. Hindi ba 3 araw na lang ay ika-7 araw na mula nang mawala si Yehay? Ano ka ba? Anong kinalaman ni Yehay dito? Madam Lee, itong si Ginoong Lengmeng, parang nakita ko na siya kung saan. Saan mo naman siya nakita? Noong mga nakaraang araw lang, doon sa selebrasyon ni Duan Kun. Ano? Ang nakakapagtaka lang, ay itong si Ginoong Lengmeng, ay dating tauhan ni Ye Chuan, at napakahusay niya sa pakikipaglaban. Dahil si Ginoong Lengmeng ay mismong bodyguard ng Lord of the Temple, kung ganoon ang pagbabatayan, baka itong si Ye Chuan siya mismong Lord of the Temple ng Kunlun Palace. Anong sinabi niyo? Si Ye Chuan ang pinuno ng Kunlun Hall. Hindi iyan posible. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang tungkol kay Lord Lengmeng? Sigurado ka ba na ang nakita mo noong mga nakaraang araw at ang Lord Lengmeng na nakita mo ngayong araw ay iisang tao lang? Ano po? Hindi po ako ganoon kasigurado, pero pakiramdam ko ay magkamukha sila. Maraming tao ang magkakamukha. Kung hindi ka sigurado, huwag ka na lang basta-basta magsalita. Isa pa, ang Ye Chuan na iyan, ako ang nagpalaki sa kanya. Kung ano man ang kakayahan niya, sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman? Imposibleng siya ang pinuno ng Kunlun Hall dahil kahit ang pagbitbit lang ng sapatos ng pinuno ay hindi siya karapat-dapat. Opo, tama po kayo. Bahala na, ang maimbitahan tayo ng pinuno ng Kunlun Hall ay isang napakalaking karangalan para sa atin. Kaya ngayong araw, kasabay ng pagdiriwang ng aking kaarawan, ay magsaya at uminom tayong lahat. Hali kayo, uminom tayong lahat. Sige lang. Naipadala na ba ang mga imbitasyon? Naipadala na po, pagkatapos ng 3 araw, pero wala pa pong tiyak na lugar. Sige, gawin nating lugar ang puntod ng kapatid ko. Basta't ang sinumang sangkot sa pangyayaring ito ay padalhan nyo lahat ng imbitasyon dahil tatapusin ko silang lahat. Masusunod po. At isa pa, nararamdaman ko na itong si pamilyang Lee ay siguradong may kinalaman din dito at malaki ang posibilidad na siya ang utak sa likod nito. Alamin nyo ang lahat sa loob ng 3 araw. Masusunod po. Kuya, gusto ko sanang lumabas muna at subukan ang swerte ko sa loob ng ilang araw. Sige ba, kahit kailan mo gusto ay pwedeng lumabas. Kapag nagtagumpay ka, masaya si kuya para sa iyo. Pero kung hindi maging maganda ang takbo, ay pwede kang bumalik dito kahit kailan. Dito sa Ye Corporation, ako na ang bahalang tumulong sa iyo. Sa paglabas ko, sisiguraduhin kong magtatagumpay ako. Ang tagumpay man o kabiguan ay hindi naman talaga mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang ligtas at masaya ka lang. Aba, hindi pala madaling hanapin ka ha? Lidong, anong ginagawa mo rito? Anong gagawin ko? Noong araw na iyon ay hinhiya mo ako sa harap ng lahat. Akala mo ba ay palalampasin ko na lang ang nangyari? Hindi na kita hinanap, pero may lakas ka pa ng loob na pumunta rito. Kaya ako nandito ngayon dahil gusto na kitang tapusin. Sige ba? Dahil ikaw mismo ang naghahanap ng ikapapahamak mo, ay wag mo na akong sisisihin. Hahaha, saan mo naman kinukuha ang ganyang kayabangan? Yari ka na sa akin ngayong araw. Bakit hindi mo subukan? Siya nga pala. Nakalimutan kong sabihin ng isang bagay sa iyo. Alam mo ba kung sino ang nagpahukay sa puntod ni Kuya? Haha, ako ang nag-utos niyon. Ano ang sinabi mo? Anong sabi mo? Tama, ako nga. Isinisi ko pa ang lahat kay Duan Kun. Naghahanap din ng gulo ang kuya mo tulad mo. Matagal ko na siyang gustong tapusin. Sinasabi ko sa iyo, ngayong wala na siya, hindi ko pa rin siya patatahimikin. Alam mo ba, ano ang dapat mong ibayad? Gusto kong makita kung paano kaming mapapagbayad ng isang basurang tulad mo. Usahan siya ng husto, ako ang mananagot sa kahit anong mangyari. Simulan na. Ikaw, Ang 2 basurang ito, balak pa akong saktan? kailan ka pa naging ganyan kalakas? Hayaan mong siya ang magpakita sa iyo. Madam Lee, may hindi magandang nangyari, Madam Lee. Ano ang nangyari?
Bakit tila natataranta ka? Sinaktan po si Young Master Lidong at hindi na siya makagalaw. Ano? Dinala na po siya sa ospital, ang mga kamay at paa niya ay wala ng silbi. Sino ang gumawa nito? Si Ye Chuan po. Si Ye Chuan, nag-iwan pa po siya ng mensahe na simula pa lang daw po ito. Ye Chuan, pagbabayarin kita. Tipunin ang lahat, hanapin niyo si Ye Chuan. Huwag na kayong maghanap, narito na ako. Ye Chuan, bakit mo ginawa iyon sa anak ko? Bakit hindi mo siya tanungin? Ang sino mang lumapastangan sa kapatid ko ay dapat parusahan. Ikaw, Ye Chuan, lalabanan kita ng patayan. Tingnan natin kung may kakayahan kang ngang gawin yan. Sinasabi ko sa iyo, ang tungkol sa pagkalaos ng kapatid ko, malapit ko na itong matapos imbestigahan at alam kong may kinalaman kayo rito. Pati sang anak mo, simula pa lang yan. Pagkatapos ng 3 araw, ito na ang katapusan ng pamilyang Lee. Ikaw. Madam Lee, Lord of the Palace, sa ngayon nakalak na kami sa 4 na tao sa pinangyarihan, pati na rin sa iba pang may kinalaman dito, ngunit wala sa lugar na 4 na katao, sa kabuuan na 8 tao. Silang lahat ay nasa ilalim na po ng pagmamasid. Pagdating po ng 2 araw sa isang utos nyo, lahat sila ay dadalhin po namin sa harapan nyo. Sige, tandaan mo, ang sinabi ko ay ang lahat. Huwag mong hahayaang makatakas kahit isa. Opo, ipinagpapatuloy ko pa po ang pag-iimbestiga. Paano naman si pamilyang Lee? Siguradong may kinalaman po si pamilyang Lee. Naghahanap lang po ako ng mahalagang ebidensya. Sige, lahat sila ay padalhan ng imbitasyon sa ngalan ni Kunlun Palace at Lord of the Palace. Sa 2 araw, ang imbitasyong iyon ang tatapos sa kanila. Opo. Hall Master Kui, Bakit ka nandito? ito po ang hinanda kong munting regalo para sa inyo. Ayos. Madam Lee, anong kailangan mo? Sabihin mo lang sa akin. Tulungan mo akong tapusin ang isang tao. Sino iyon? Ye Chuan, Bawiin mo na ang gamit mo. Hindi ko to magagawa. Hi, ano po ang nangyari, Hall Master Kui? Huwag mo nang itanong. Hindi ko to magagawa. Hall Master Kui, sinaktan ng malubha ni Ye Chuan ang anak ko. Kung tatapusin mo siya, bibigyan kita ng 2 pang kahon. Kahit bigyan mo pa ako ng 8 kahon, hindi ko pa rin to magagawa. Bakit po ba? Bakit ba ang dami mong tanong? Kapag sinabi kong hindi ko kaya, naintindihan mo ba? Binabalaan kita. Lumayo ka na kay Ye Chuan mula ngayon. Kundi ay mawawala ka na lang nang hindi mo nalalaman. Ibig bang sabihin, si Ye Chuan ay isa talagang mahalagang tao? Pinapayuhan kita na huwag na magtanong ng kahit ano. Umalis ka na agad at huwag na tayong muling magkaroon ng ugnayan. Hall Master Kui, kung ganyan ka makipag-usap, parang wala tayong pinagsamahan. Maraming beses na tayong nagkatulungan. Sinaktan niya ang anak ko. Gusto kong makaganti. Kailangang mawala na siya. Problema mo na kung gusto mong makaganti. Huwag mo lang akong isama rito. Kahit paano dapat may dahilan ako, ang kapatid ni Ye Chuan na si Ye Hai ay magkasama nating tinapos noon. Binabalaan na kita. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang tungkol kay Ye Hai. Itago mo na lang ang sekreto tungkol kay Ye Hai sa iyong sarili. Kung hindi, ang sinumang babanggit kay Ye Hai ay mananagot sa akin. Hall Master Kui, patawad po. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag mo nang babanggitin kailanman ang tungkol kay Ye Hai, kung hindi ay malalagot ka sa akin. Umalis ka na dito, at huwag mo na akong hahanapin kailanman. Hall Master Kui. Sir Lang Meng, bakit kayo na parito? Ipaghahanda ko po kayo. Huwag na. Nandito rin pala si Ginang Lee. Magandang araw po, Sir Lang Meng. Kami ni Ginang Lee ay... Hall Master Kui, nandito ako para iabot ang imbitasyon. Magkakaroon si Lord of the Palace sa 3 araw ng isang piging. Inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Sige. Malaking karangalan ito mula kay Lord of the Palace. Paparito po ako sa takdang oras. Lord of the Palace, base sa aming unang investigasyon, sina Hall Master Kui at pamilyang Lee ang nagsabuatan para magbigay ng utos sa likod nito. Ang 2 masamang taong iyon. Na ipamahagi na ang lahat ng imbitasyon. Pagkalipas ng 3 araw, hihintayin na lamang namin ang iyong utos. Sa loob ng 3 araw, pagbabayarin ko silang lahat para sa kapatid ko. Sister-in-law, kumusta na ang lagay ni Duo-Duo? Magaling na siya, nagpapahinga lang po siya ngayon. Sige. Pagkatapos ng mga gawain ko, ibabalik ko na sa iyo ang pamilya Ye. Patakbuhin mo itong mabuti. Ang gusto ko lang ay maging ligtas at maayos ang kalusugan ni Duo-Duo. Wala na akong ibang pangarap. Punong tagapamahala, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino iyon? Ang anak ni pamilyang Wu na si Young Master Wu. Si Young Master Wu? Anong ginagawa niya rito? Kilala niyo siya? Hindi mabuting tao ang isang iyan. Ngayong narito siya, siguradong wala siyang magandang balak. Papasukin muna siya. Tingnan natin kung anong klase siyang tao. Opo. Chen Xiaoxiao, hindi ko akalaing magkikita ulit tayo ng ganito kabilis. Anong kailangan mo? Narito ako syempre, dahil may mahalaga akong sadya. Ipasok iyan. Anong ibig sabihin nito? Isang kahon ng mga ginto. Marami-rami na ito, hindi ba? Narito ako ngayon para formal na mamanhikan. Mamanhikan? Sa kanino? Syempre. Mamanhikan ako kay Chen Xiaoxiao. Ano bang sinasabi mo?
Anong sinabi ko? Hindi mo ba narinig ng malinaw? Sinasabi ko na ngayong araw, mag-aalok ako ng kasal kay Chen Xiaoxiao. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Isang linggo pa lang ang nakakalipas mula nang mawala ang kuya ko at nandito ka na para mag-alok ng kasal sa asawa niya. Gusto mo rin bang mawala katulad niya? Ikaw ba ang kapatid ni Yehai? Ang pag-aalok ko ng kasal sa biyuda ng kuya mo, ano namang pakialam mo? Tumigil ka na sa mga kalokohan mo. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Xiaoxiao, noong una ay tinanggihan mo ako. At nagpakasal ka sa walang kwentang si Yehai, pero ngayong wala na siya. Sa tingin ko ay wala ka ng dahilan para tanggihan pa ako. Dati pa man ay hindi na kita gusto, at hanggang ngayon ay hindi pa rin kita gusto. Layas, Kung sa tingin mo na ang isang kahon ng mga ginto ay kulang pa, dadagdagan ko pa iyon dahil kukunin pa rin kita anuman ang mangyari. Hindi naman ako mapili kahit na pangalawang beses ka na magpapakasal. Sinaktan mo ako? Bagay iyan sa iyo. Kilala mo ba kung sino ako? Naglakas loob ka na saktan ako. Sa tingin ko, ayaw mo nang manatili sa East Sea. Wala akong pakialam kung sino ka man. Tandaan mo ito, hindi na magtatagal ay magiging mahirap ka na. O baka mawala ka na rin dito sa mundo. Ang yabang mo naman. Kahit si Yehai ay walang nagawa sa akin, tapos ikaw pa? Sa tingin ko, gusto mo ring mahulog mula sa 16 na palapag? Magbabayad ka. Napakalakas ng loob mo. Kung hindi ka pa aalis, hindi ka na makakaalis mamaya. Maghintay ka, hahanapin talaga kita. Pati na rin ikaw, Chen Xiaoxiao. Tara na. Lord of the Palace, hahayaan na lang ba natin silang makaalis? Hahayaan? Imposibleng palampasin ko sila. Sa loob ng isang araw, sisiguraduhin kong siya at ang kaniyang pamilyang Wu ay mawawalan ng lahat. At isa pa, padalhan niyo siya ng imbitasyon. Lahat ng humamak sa kuya ko, walang makakatakas. Opo. Saklolo, tulungan niyo ako. Chen Xiaoxiao, kalahating araw pa lang ang nakakalipas. Nagmukha ulit tayo. Bakit ikaw? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin. Anong sa tingin mong gagawin ko? Young Master Wu, wag kang gumawa ng kahit anong masama dahil hindi ka papatawarin ni Ye Chuan. Binanggit mo na naman sa akin ang lalaking iyon? Sinampal niya ako ng 2 beses ngayong araw. At ang sinumang kumalaban sa tao ni Young Master Wu ay uunahin kong parusahan bago ko siya balikan. Sinasabi ko sa iyo, siya ang Panginoon ng Kunlun Palace. Kaya kung maglakas loob kang galawin ako, tiyak na hindi ka niya palalampasin. Anong Panginoon ng Kunlun Palace? Nasisiraan ka na yata ng bait. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kung balak mo akong saktan, mas mabuting pakawalan mo na ako ngayon para manatili ka pang buhay. Huwag mo na akong lokohin. Alam mo ba kung sino talaga ang Panginoon ng Kunlun Palace? Nakikita mo ba ito? Ito ang imbitasyon. Ang Panginoon ng Kunlun Palace mismo ang nagpadala sa akin nito para dumalo ako sa isang piging. Iyan ang tunay na Panginoon ng Kunlun Palace. Akala mo ba talaga ay magandang bagay iyan? Sinasabi ko sa iyo, ang imbitasyong iyan ay senyales ng iyong katapusan. Huwag mo akong takutin ng ganyan. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang masama kung sumama ka sa akin? Marami akong pera. Hindi ba't masigit ako sa walang kwentang si Yehai ng 100 beses? Bakit? Gusto mo pa rin bang sumama sa sarili mong bayaw? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kapag hindi mo ako pinakawalan, tiyak na tatapusin ni Ye Chuan ang buhay mo. Binanggit mo na naman ang batang yon. Sige, tatawagan ko siya ngayon din. Papapuntahin ko siya rito. Tingnan natin kung magagawa niya akong tapusin. Hello ate? Hoy bata, kung gusto mong makita ang ate mo, pumunta ka sa Donghai Warehouse. Subukan mong galawin kahit isang buhok ng hipag ko at siguradong wawakasan kita. Eh di subukan mo kapag nandito ka na. Bilisan mo, dahil kapag nahuli ka, wala ka nang magagawa. Hoy? Leng Meng? Nandito po ako. Maghiwalay tayo. Pupunta ako sa Donghai Warehouse at hanapin mo ang lahat ng CCTV footage bago at matapos mawala ang hipag ko. Sa pinakamabilis na panahon, hanapin mo ang lokasyon niya. Masusunod po. Nasaan ang hipag ko? Papasukin niyo siya. Ye Chuan, napakabilis mo ah. Mukhang masyado nang importante ang hipag mo para sa'yo. Huwag ka nang madaldal, nasaan ang hipag ko? Siyempre, nandoon siya sa isang kwartong puno ng saya at hinihintay ako. Bitiwan mo siya. Sinisiguro ko sa iyong pagsisisihan mo ito. Pero paano kung ikaw ang matapos ngayong araw? Bitiwan mo ako? Sabi ng bitiwan mo ako. Ye Chuan, sa buong buhay ko, wala pang nangahas na saktan ako. Ikaw ang unang taong gumawa nito sa akin at sinampal mo pa ako ng 2 beses. Sa tingin mo ba?
Papalakpakan lang kita at palalagpasin ito? Young Master Wu, madali naman tayong mag-usap. Pakawalan mo lang ang hipag ko para makapag-usap tayo ng maayos. Mag-usap? $100,000,000. Bigyan mo ako ng $100,000,000 at papakawalan ko ang hipag mo. Pakawalan mo ang hipag ko at bibigyan kita ng $1,000,000,000. $1,000,000,000? Tama ba ang narinig ko? Kahit ang pamilyang Wu na napakamakapangyarihan ay hindi makaipon ng $1,000,000,000. Tapos sasabihan mo ako ng ganyang halaga. Ano iyan? Galing sa laruang pera ng kapatid mo? Huwag mong idamay ang kuya ko rito. Bakit? Nagalit ka ba? Mabuti kung galit ka, mas magiging masaya ito. Hayaan mo akong makita ang hipag ko at ililipat ko agad ang pera sa iyo. Gusto mong makita ang hipag mo? Asa ka pa? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Talagang gusto kong ubusin ang pasensya mo. Sige, kung gusto mo talaga siyang makita, lumuhod ka muna sa harap ko at yumukod ng 3 beses sa sahig. Pagkatapos ay suntukin mo ang sarili mo, iyong matitindi hanggang sa mawalan ka ng mga ngipin at pagkatapos ay isasama kita sa kanya. Sige, kaya kong lumuhod. Pero paalala lang sa iyo, ang huling taong nagpaluhod sa akin ay wala na sa mundong ito. Ang dami mong satsat. Lumuhod ka. Ako, luluhod? Kapag hindi ko nakita ang aking hipag, lahat kayo ay malalagot. Ha. Hindi mo ba pwedeng bawasan ang yabang mo? 4 na tao, kung sino ang matatapos o mabubuhay, hindi ba't malinaw na ang lahat? Lord of the Palace. Itong si Ye Chuan, siya ba ang nahanap mong katulong? Tama ka. Ako nga ang katulong niya. Pinapatawa mo ako ng sobra, katulong? Bata, bigyan man kita ng kutsilyo. Kaya mo bang humawak nito? Kung kaya ko o hindi, malalaman mo rin mamaya, di ba? Huwag kang maraming satsat. Ye Chuan, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Kung hindi, handa ka nang mawala ang hipag mo. Mukhang hindi ako makakaluhod ngayon. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Anong klaseng lupit naman ang gagawin mo? Payo ko sa iyo, tumawag ka pa ng maraming tao. Dahil ang mga mahihinang ito ay hindi man lang ako mapapagod sa pakikipaglaban. Ang batang ito kung magsalita, napaka-interesante. Maganda ka rin naman tingnan, mga pare. Hawakan niyo siya para sa akin. Nang maharap ko naman siya. Napakagandang dilag. Nag-aalangan talaga akong saktan ka. Sino na ang susunod? Ikaw. Lord of the Palace, may huling isa pa po. Ipapaubaya ko na po sa inyo. Lord of the Palace? Kayo. Sino ba talaga kayo? Tama ka, siya ang Lord of the Palace ng Kunlun Palace. Ikaw talaga. Ikaw ba talaga ang Lord of the Palace ng Kunlun Palace? Ngayon, alam mo na kung ano ang dapat mong pagbayaran. Lord of the Palace. Lord of the Palace. Patawad po. Nagkamali ako. Palalayain ko na po agad ang asawa ni boss. Lord of the Palace. Patawarin niyo na po ako. Lord of the Palace. Lord of the Palace, paano natin tatapusin ang bastos na ito? Bahala ka na sa kanya. Parusahan mo muna siya at dalhin sa libingan ng kuya ko para magsisi. Pagkatapos ng 3 araw, pagsasama-samahin natin silang lahat para tapusin. Lord of the Palace. Halina kayo. Cheers! Hindi sa nagmamayabang ako, pero yung mga gamit sa bahay namin, Ay, Madam Lee, narito rin po pala kayo. Siyempre naman, ang araw na ito ay ang araw na inimbita ng Lord ng Kunlun Temple ang lahat para sa isang piging. Inimbita ka rin ba? Hindi ko nga akalain na ang isang tulad ko na mababa ang antas, na tila hindi nababagay rito, ay iimbitahan din para makilahok. Sabi nila, dito raw tayo magtipon-tipon. Dapat kang magalak sa swerte mo. Sa karaniwang mga araw, mahirap makita ang Lord kahit isang saglit lang. Ngayong araw naman, na maimbitahan sa piging na ito, napakalaking karangalan yan. Totoo po iyan. Masasabi kong napakaswerte ko talaga. Hahaha. O, Hallmaster Kui, inimbita ka rin ba para sumali sa piging? Siyempre naman. Si Hallmaster Kui ay mula sa Kunlun Temple, kaya natural lang na maimbitahan siya. Anong ginagawa niyo rito? Bakit? May problema ba roon? Inimbita rin po ako rito para sa piging na ito. Inimbita tayo ng Lord para sa piging na ito. Pero bakit kung sino-sino lang ang narito? Nagtataka rin nga ako, yung mga mayayaman at makapangyarihan sa Donghai City ay hindi man lang naimbitahan, pero yung mga taong walang halaga, bakit sila naimbitahan? Mali ito. Siguradong may kakaibang nangyayari rito. Hay naku, wag na po kayong mag-alala. Baka naman ang Lord ng Palasyo ay nakikita ang ating mga kakayahan at gusto niya tayong sanayin. Tingin ko ay hindi ito masamang bagay. Ay, tama. Kapag dumating na ang Lord ng Palasyo, ay malalaman din natin ang lahat, di ba? Tumahimik muna ang lahat. Ayon sa utos ng Lord, ang handaan ngayong gabi ay hindi dito gaganapin kundi ililipat sa ibang lugar. Kung hindi dito, maaari po bang malaman kung saan? Huwag kang magtanong ng hindi dapat. May susundo sa inyong sasakyan mamaya, malalaman nyo rin pagdating doon. Kaibigan, ako ang Hallmaster Queen ng Kunlun Palace. Pwede po bang? Sabi ng huwag magtanong ng hindi dapat. Sumama kayong lahat sa akin ngayon, pumunta na tayo sa handaan.
Hindi ba't inimbitahan tayo para sa isang piging? Bakit nyo kami dadalhin sa ganitong klaseng lugar? Oo nga, nasa gitna tayo ng liblib na lugar. Hindi ko alam kung ano talaga ang binabalak ng Lord na ito. Posible kayang inimbitahan niya tayo para sa isang picnic? Bakit parang nakakapangilabot dito? Ah, isang puntod. Ito ang puntod ni Yehay. Bakit? Bakit tayo dinala ng head ng palasyo dito sa puntod ni Yehay? Yung young man, ano ba talaga ang nangyayari dito? Nasaan ang head ng palasyo? Parating na ang head ng palasyo. Maghintay na lang kayo ng mahinahon. Bakit ba kami dinala rito? Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Ano ang trabaho niyo noon? Kami noon ay mga tauhan ni Duan Kun. Nang mawala si Yehay, nandoon ba kayo sa pinangyarihan? Opo. Hindi ito maganda. Lahat tayong nandito, may kinalaman sa pagkawala ni Yehay. Ang kapatid ni Yehay, siya ang head ng Kunlun Palace. Nandito ang head para singilin tayong lahat. Kung ganoon, bilisan nyo, tumakas na tayo. Walang aalis ngayong araw. Yechuan, anong binabalak mong gawin? Anong gagawin ko? Gaganti ako para sa kapatid ko. Ibig bang sabihin ay ikaw ang Lord of the Palace? Tama iyon. Ako ang Lord of the Palace ng Kunlun Palace. Ano ang balak mong gawin? Ang lahat ng taong nandito ngayon ay may kinalaman sa nangyari sa kuya ko. Ngayon ang ikapitong araw mula nang mawala ang kuya ko at pagbabayarin ko kayong lahat para sa kanya. Sinumang sumubok tumakas, siya ang unang matatapos. Lord of the Palace, wala akong kinalaman dito. Lahat ng ito ay dahil sa Madam Lee. Siya ang nagdawit sa akin sa gulong ito. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagdawit sa akin dito. Kapag hindi ka tumigil, tatapusin kita. Tama na, walang sino man ang makakatakas ngayon. Kuya, 7 araw na ang nakalipas. Sa loob ng 7 araw na iyon, lagi kitang naaalala. Ngayon, ang mga taong nanakit sa iyo ay tinipon ko rito para pagbayarin silang lahat. Yechuan, kahit paano ay itinuring mo akong ina. Kahit ano pa, wala na, si Yehay. Kahit gaano ka pa maghiganti, hindi na siya babalik. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Lee. Lahat sa iyo na. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sampalin niyan. May mukha ka pang magsalita ng ganyan. Ikaw ang tumayo kong ina. Pero para lang sa ari-arian ni pamilya ye, hindi ka nag-atubiling idisgrasya ang sarili mong anak-anakan. Ang mga taong tulad mo ay dapat lang naparusahan ng langit. Nagkamali ako. Patawad, Xiao Chuan. Lahat kayo lumuhod at yumuko ng 1,000 beses. At pagkatapos ay tanggapin ang parusa. Kung hindi mo kami hahayaang mabuhay, hindi na kami magpapauna sa iyo. Mga kapatid, mas marami tayo, sugod. Lahat kayo tumayo at yumuko ng 1,000 beses para magsisi sa inyong mga kasalanan. Dahil mukhang wala na rin naman kaming kawala, bahala ka na sa kung anong gagawin mo. Sige. Ngayon ay hindi na rin ako magiging mabait. Ate? Xiao Chuan, masama ito, nawawala si Duo-Duo. Ano? Sister-in-law, anong nangyari? Bakit nawawala si Duo-Duo? Sa bahay namin ni Duo-Duo, may biglang pumasok na tao at kinuha siya ng sapilitan. Nagtalaga ako ng mahigit 20 bodyguard. Sino ang may kakayahang gumawa nito? Ang mga bodyguard na kinuha mo ay walang laban sa kanya. Gaano ba siya kalakas? May iniwan din siyang mensahe para sa iyo. Anong mensahe? Sabi niya, para maligtas si Duo-Duo, bumalik ka muna sa Kunlun Palace. Siguradong ang Kunlun Palace ang kumuha kay Duo-Duo. Eksperto ang lahat ng bodyguard mo. Kung hindi sila nanalo kahit 20 pa sila, isa lang ang naiisip ko. Sino? Ang vice-presidente ng Kunlun Palace na tauhan ni Elder Yu na si Bailong. Tara, bumalik na tayo agad sa Kunlun Palace. Xiao Chuan, magiging maayos kaya si Duo-Duo? Sister-in-law, huwag kang mag-alala. Kahit ibuhos ko ang lahat, sisiguraduhin kong ligtas si Duo-Duo. Paano naman si Hallmaster Kui at ang iba? Anong gagawin natin sa kanila? Igaod muna sila, itigil muna ang anumang plano sa kanila, at maghintay sa pagbabalik ko. Masusunod po. Ihanda ang sasakyan. Sa Kunlun Palace tayo pupunta. Maligayang pagbabalik po sa ating pinuno. Tumayo na kayo. Nasaan ang vice-pinunong si Elder Yu? Pinuno, mula nang umalis po kayo, si Elder Yu ay hindi na muling bumalik. Plano ba niyang magrebelde? Sinong sinasabi mong gustong magrebelde? Si Elder Yu. Pinuno,
Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Ang lakas ng loob mo. Nasa harap ka ng pinuno. Bakit hindi ka nagbibigay galang? Hindi ako magbibigay galang. Ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw. Lengmeng matanda na si Elder Yu, hindi na niya kailangang magbigay galang. Salamat sa pagintindi, pinuno. Tatanungin kita, noong mga araw na wala ako rito, ano ang mga ginawa mo? Isa lamang akong matanda. Ano ba ang inaasahan mong gawin ko? Ang pamangkin kong si Duo-Duo, may kinalaman ka ba sa pagkawala niya? Ano ang sinasabi ng punong master? Bakit parang hindi ko po maintindihan? Ang tanging makakatalo sa 20 bodyguards ng punong master ay ang tauhan nyo lang na si Bailong. Ikaw na bata ka. Wala kang karapatang sumabat dito. Lengmeng, hindi mo na kailangang makipag-usap sa kanya. Bailong, pinaghihinalaan ka nilang kumuha sa pamangkin ng punong master. Magsalita ka. Ikaw ba ang gumawa niyon? Elder Yu, kung ano po ang sabihin nyo, iyon ang totoo. Kung sasabihin nyong hindi, edi hindi po. Anong ibig mong sabihin? Naalala ko na. Naisip ko lang po kasi na ang punong master ay abala sa huling hantungan ng kanyang kapatid, kaya wala siyang oras mag-alaga sa pamangkin niya. Kaya isinama ko muna siya rito para tulungan kayong alagaan siya ng ilang araw. Sabi ko na nga ba, ikaw ang may gawa. Ginagawa ko lang ang lahat para sa kabutihan ng punong master. Huwag ka ng maraming daldal, oras na may mangyaring masama sa pamangkin ko, asahan mong tatapusin kita. Hahaha, huwag kang mag-alala. Maayos ko siyang naitago. Walang mangyayaring masama sa kanya. Maayos ang pagkain at pananamit niya. Kumuha pa nga ako ng guro para tulungan siya sa kanyang mga aralin. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Matalinong tao ang punong master. Kailangan ko pa bang sabihin iyon? Ang posisyon ng punong master, ibibigay ko iyon sa iyo. Hindi maaari iyon. Habang narito ka pa at humihinga, hindi mapapanatag ang loob ko. Sabi ko na sa iyo, pakawalan mo lang ang aking pamangkin at ang posisyon sa Kunlun Palace Temple ay ibibigay ko na sa iyo ng buo. Kahit magkano pang pera ang gusto mo, ibibigay ko lahat sa iyo. Sabi ko na rin naman sa iyo, ibibigay mo sa akin ang posisyon. Pati ang pera at ikaw ay dapat mawala. Pinapayuhan kitang huminto na habang maaga pa. Ayos lang. Huwag kang magmadali. Pwede mo muna itong pag-isipang mabuti. Ikaw ba ang mawawala o ang pamangkin mo? Kapag nakapagdesisyon ka na, sabihan mo lang ako. Kay Duo-Duo naman, kaya ko namang siya alagaan para sa'yo. Huwag kang sumobra. Bakit? Balak mo ba akong saktan? Subukan mo lang na galawin ako ngayon. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol sa pagkawala ng kapatid mong si Yehai, akala mo ba ay gawa iyon ni Ginang Lee at Hallmaster Kui? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko sa'yo, sa pagkawala ni Yehai, ako ang utak sa lahat dahil gusto kong makita kang mawalan ng kontrol sa sarili. Nagmukha kang tanga sa paghahanap ng salarin kung saan-saan. Hindi ba naghahanap ka ng salarin? Ako ang dahilan kung bakit wala na ang kapatid mo. Ako ang tunay na may kasalanan. Hindi ba gusto mong maghiganti? At sinabi mong wala kang ititira. Ngayon, nandito ako sa harap mo. Sige, maghiganti ka. Ihiganti mo siya. Kapag tinapos mo ako, makakamit mo na ang hustisya para sa kapatid mo. Halika. Binibigyan na kita ng pagkakataon, pero wala ka palang silbi. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakatakas. Sa lagay mong iyan, may laban ka pa ba? Ang pamangkin mo ay nasa mga kamay ko na. Ngayon, bibigyan kita ng huling isang araw. Isang araw lang, sa ganitong oras bukas. Ikaw ba o si Duo-Duo ang mawawala? Sabihin mo sa akin, pumili ka lang ng isa. Tara na. Lord of the Palace. Lord of the Palace. Ayos lang ako. Kailangang mailigtas si Duo-Duo. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, mailalabas ko si Duo-Duo. Ang batang babaeng iyon, nasaan na siya ngayon? Huwag kayong mag-alala, Elder Yu. Nandoon siya sa lugar na walang nakakaalam. Mabuti. Tandaan, hanggang bukas na lang si H1. Masunod po. Bata, nandito na ang pagkain. Ayaw kong kumain. Gusto kong makita ang nanay ko at ang tito ko. Kapag kinain mo ito, ihahatid kita sa nanay mo at sa tito mo. Kapag natapos ko bang kumain, ihahatid mo talaga ako sa kanila? Sige, walang problema.
Duo-duo. Duo-duo. Tita Lengmeng, Duo-duo. Pasensya na. Pinahirapan ka ni tita. ihatid mo na po ako sa nanay ko. Lengmeng, miss, sa wakas ay nahuli na rin kita. Duo-duo, pumasok ka muna sa loob habang inaayos ni tita ang lahat at dadalhin kita sa nanay mo. Mag-aaway po ba kayo? Makinig ka sa akin, pumasok ka na sa loob. Kailangang dalhin niyo po ako sa nanay ko. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Halika na, simulan na natin. Sayang, ang ganda mo pa namang babae. Talaga bang marunong kang lumaban? Kapag tinapos ko ang buhay mo, siguradong napakasayang naman. O kaya ganito na lang, sumama ka na lang sa akin at palalagpasin ko ito. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, kumilos na kayo. Ito lang ba? Kapag kumilos ako, siguradong mawawala ka na sa mundo. Sabi ko na sa'yo, hindi mo ako kaya. Susubukan mo pa rin ba ako? Bitawan mo si Dudu. Sa tingin mo ba ay sulit ito? Isang dayuhan na handa mong pagbayarin ng buhay para sa kanya? Tita Lengmeng, Tara, dadalhin kita sa nanay mo. bitawan mo ako. Masama kang tao. Ikaw, pakawalan mo si Duo-duo. Halika rito. Bitawan mo ako. Isa kang masamang tao. Halika na. Tita Lengmeng, Tingin sa akin. pakawalan mo ako. Napakasama mong tao. Dadalhin mo ba ako sa nanay ko? Lengmeng, nasaan ka? Panginoon. Pasensya na po, Panginoon. Nasa Huayuan Complex kami. Hintayin mo ako. Darating na ako agad. Hintayin mo ako po. Lengmeng? Lengmeng? Ayos ka lang ba, Lengmeng? Lord of the Palace, patawad. Hindi ko na iligtas si Duo-duo. Patawarin mo ako. Darating na ang ambulansya. Lord of the Palace. Masusubaybayan ng tracker si Duo-duo. Lengmeng, patawarin mo ako. Naging kulang ako sa iyo. Lord of the Palace. Ako. Mahal kita. Lengmeng? Lengmeng, darating na ang ambulansya. Kapag gumaling ka na, magpapakasal tayo. Mukhang hindi ko na kaya. Lengmeng, hindi mangyayari iyan. Hindi ka mawawala. Kailangan pa nating magpakasal. Lengmeng. 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 Panginoon, Makinig kayo sa utos ko. Ipunin ang lahat ng tao sa Kunlun Palace, palibutan ng villa ni Elder. Kahit isang langaw, huwag niyo itong hahayaang makapasok. masusunod po. Lengmeng, hintayin mo ako. Pagbabayarin ko sila para sa iyo. Gusto kong makita ang nanay ko. Hanapin natin ang nanay ko. Ikaw, marahil habang buhay, ay hindi mo na makikita ang nanay mo. Sino iyan? Delivery. Delivery? Panginoon, Anong nangyari kay Lengmeng bago siya nawala? hindi mo rin ako matatalo. Ang tauhan mo na pinakamagaling sa lahat ay sa loob lang ng 2 round ay tinapos ko na. Kahit ikaw pa ang Panginoon, naghahanap ka lang ng sarili mong kapahamakan. Tito, iligtas mo ako. Huwag kang matakot, Duo-duo. Dumating ka sa tamang oras, hindi ko na kailangang hanapin ka pa. Ang misyon ko sa araw na ito ay tapusin ka. Hindi ka karapat-dapat na pag-aksayahan ko ng lakas. Pero kailangan kong ipaghiganti si Lengmeng, kaya kailangan mong magbayad. Humanda ka na. Duo-duo? Tito, Duo-duo? Patawad? Hindi kita na isagawa ng maayos. dalhin mo na ako sa mama ko. Dadalhin ka ni Tito sa mama mo? Tayo na. Lord of the Palace.
Ang mansyon ni Elder Yu ay napapaligiran na. Natukoy na ang lokasyon ng target. Nandoon siya sa loob ng mansyon. Sugod! Parang ang relax natin ah. Matanda na po ako. Kaya hilig ko na lang mag-alaga ng isda at magdilig ng mga halaman. Kung ganoon, ituloy mo lang ang pag-aalaga ng isda at ang pagdidilig ng iyong mga halaman. Dalawang buhay, ang basta-basta na lang nawala. Ang hangarin ay hinding-hindi kailanman sapat. Oras na para pagbayaran ng iyong mga hangarin. Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Saan mo ako dadalhin? Sa dusa. Lengmeng, tara na, umalis na tayo. Lengmeng, Panginoon ng palasyo. Miracle Dr. Sai, tulungan mo po siyang isalba. Miracle Dr. Sai, tulungan mo akong sagipin siya. Kailangan gumaling siya. Sige, titingnan ko. May pag-asa pa. May tibay pa ang kaniyang pulso. Salamat sa Diyos. Mabuti naman. Pakiusap, iligtas mo siya. Huwag kang mag-alala, Lord of the Palace. Basta't may pulso pa, ay gagawa ako ng paraan. Sige. Lengmeng, Lord of the Palace. bakit mo pa ako tinatawag na Lord of the Palace? Kasado na ang kasal natin at Lord of the Palace pa rin ang tawag mo? Tawagin mo akong asawa ko. Asawa ko. Maari bang huwag mo nang ituloy ang pagiging Lord of the Palace? Gusto ko lang ng payapa at simpleng pamumuhay. Sige, susundin ko ang gusto mo. Lord of the Palace, hindi ito maganda. May malaking problema. Ano?